Halos 1 bilyong individual sa mundo ang nakararanas ng mental disorder ayon sa World Health Organization. Dito sa Pilipinas, malaki raw ang epekto ng COVID pandemic sa mental health ng ating mga kababayan. Yan ang special report ni Corinne Katibayan. July 2020 nang mawala ng trabaho si Clev. Dagdag pa sa hirap ang isolation dulot ng COVID pandemic. Dahil patong-patong na raw ang problema, lalong bumigat ang kanyang pakiramdam araw-araw. It was hard for me to process alone. So that's why I went to a professional and then asked for help. You have your families, you have your friends, but it's different when you talk to a professional who can help you understand or better deal with what you're feeling. Kasi sometimes our feelings are so complex, diba? Sa pamamagitan ng pagkonsulta sa isang therapist, namulat daw si Clev kung paano dalhin at harapin ang kanyang mga emosyon. Yun, I think yun yung pinaka-struggle lang that happened during the pandemic, yung kawalan ng social interaction. Pagkalipas ng 2 buwan ng pagkokonsulta sa therapist, napansin na ni Clev na unti-unti nang gumagaan ang kanyang pakiramdam at mas gumanda na ang pananaw niya sa kanyang sarili. Maliban sa therapy, ang self-care steps ni Clev, biking, journaling at pagbabasa ng mga libro. The mood, more than the body, changes the body. It's really the mood. I'll go biking by 4 p.m. and then I'll see the sunset, tapos uwi na ako. Parang naging ganun yung routine. Masasabi raw ni Clev ngayon na mas gamay na niya kung paano i-manage ang mabibigat na emosyon pag dumarating ito. Base raw sa kanyang karanasan, hindi kailangan na nasa crisis o breaking point ang isang tao para humingi ng tulong. When you realize na, okay, you need help and then you ask someone, sometimes nagugulat tayo na a lot of people are just waiting for us to contact them or to approach them. We're not meant to deal with things alone. Ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, nasa halos 1 bilyong tao na sa buong mundo ang mayroong mental disorder. Nagkaroon pa raw ng 25% increase sa mga may depression at anxiety ngayong COVID pandemic. Base sa report, unprecedented stress o stress gawa ng pandemic at isolation ang dahilan sa pagtaas ng mga kaso. Ayon sa World Health Organization, kulang din ang pagtugon sa mental health issues. Binanggit din sa pag-aaral na may ilang bansa na isa lang ang psychiatrist sa kada 200,000 katao. Dito sa Pilipinas, ayon sa National Center for Mental Health, tumaas ang bilang ng mga natatanggap nilang tawag sa kanilang crisis hotline. Kung sa 2020, nasa 100 tawag na may kinalaman sa suicide ang natanggap nila, noong 2021, 867 of 3,006 na tawag ay suicide-related. Ayon kay mental health expert Dr. Dina Dadera, malaking epekto ang pandemya sa mental health condition sa bansa. Sa ngayon, may mahigit 600 psychiatrists lamang sa bansa. Sa kanyang pagtitrain ng mental health sa rural health units, malinaw na maraming lugar sa bansa na walang psychiatrist. The mental health system itself is not actually well established. Alam mo yun, yung the system itself, kasi it has to be a system, hindi lang yung merong kang tao, then you're okay. It has to be a system. May referral system, may access to medications, may budget, may promotion. There is a lot of stigma surrounding mental health. Ayon kay Dr. Nadera, habang mayroon pa ring diskriminasyon, lalong magkakaroon ng human rights violations. Mental health is intertwined with all other non-communicable diseases. We have to invest a lot on health promotion in general. And mental health promotion in particular. And we also need to prevent violence as a way of promoting mental health because exposure to violence is actually one of the parang established risk factors of mental health problems and even suicide. Kung may isa kang miyembro ng pamilya na may pinagdadaanan o di kaya isang kaibigan na mabigat ang emosyon, ang pinakamabuting gawin, makinig, maging sensitibo sa kanilang nararamdaman at iwasan ang pagiging mapanghusga. Hindi naman ibig sabihin na kapag pinag-usapan natin yung mental health, kabaliwan ka agad or sakit ka agad, right?
So it's a state of wellness. We recognize it as a health issue and not as a parang special na parang napaka-fragile na condition na para ang lala yung ganon. Of course, may problema siya. But we really need to change yung ating perspective through by increasing literacy. Tips naman ni psychologist Dr. Lillian Guy kung may nararamdaman kang stress o anxiety ngayong pandemic. Okay magbasa, huwag sobrang tutok ng paggising na social media ka na hanggang gabi. Learn to make a list of your feelings and check on the list on what are the emotions you can control. Kung hindi ko kaya i-control, huwag na. If you cannot solve the problem in the next 12 hours, let it go. Set it free. Kapag may marami kang trabahong kailangan gawin at may problema ka, paano mo ito haharapin? Advice ni Dr. Guy, Hindi ko sinasabi huwag niyo acknowledge yung negative at masakit ang feelings nyo. You can hold it, own it, understand it. You can pause, but you do not stop. We keep on going. We have to continue to live and to grow and to use our time to find ways on how we can help ourselves. yan ang unang balita. Corinne Katibayan, buong puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.